Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating daily devotion sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Romans chapter 5 verses 1 to 8 at ganito po ang sinasabi. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa dito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo ay inaring ganap at may kapayapaan sa Diyos. Sa kabila ng ating hindi maiiwasang pagdurusa o mga pagsubok sa buhay, maaari tayong manindigan ng matatag sa Kanyang biyaya. At ang pinakatunay na ebidensya ng hindi maarok na pag-ibig ng Diyos ay namatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ano po ba ang mga pangunahing mensahe ng ating mga talata sa umagang ito? Una, may kapayapaan tayo sa Diyos. Makikita po natin yan sa verses 1 and 2. Bago tayo nakilala ni Kristo, tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit sinabi sa verse 1 na dahil tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi mga anak na malayang lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ikalawa, may pag-asa sa gitna ng pagdurusa. Naisip po ba natin kung bakit may mga pagsubok pa rin tayong nararanasan kahit Kristiyano na tayo? Ayon kay Apostol Pablo, nagagalak tayo sa ating mga pagsubok dahil ito ay nagbubunga ng pagtitiis. At sa pagtitiis, katatagan. At ang bunga ng katatagan ay pag-asa. At ang pag-asang ito hindi lamang basta wishful thinking, kundi isang tiyak na pangako ng Diyos dahil ibinuhos niya ang Kanyang Espiritu Santo sa ating mga puso. Ikatlo, ang katibayan o ebidensya ng pag-ibig ng Diyos ay makikita natin sa talata or sa verses 6 to 8. At ito ang pinakamagandang bahagi ng ating teksto, itong verse 8. Sabi rito, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na maging perpekto tayo bago niya tayo mahalin, kundi kahit tayo ay marumi, suwail, matigas ang ulo, maraming limitasyon, at malayo sa Kanya, isinugo niya si Jesus upang akuin o bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya po ang challenge sa atin sa umagang ito, sa gitna man ng ating mga pinagdadaanan, mga alalahanin, o mga pagkakamali, alalahanin natin lagi ang Romans 5:8. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay nasa atin.
at ang kanyang pag-ibig ay kailanman hindi nagbabago, anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil pinatawad mo ang aming mga kasalanan at binigyan ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago kahit sa mga oras na kami ay nagkukulang o nahihirapan. Tulungan mo po kaming matutong magtiis lagi at manatiling matatag sa mga pagsubok. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.